Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Sara, taga Bacolod. Pero dito ako nagtatrabaho sa Maynila sa isang government office. Itong kwento ko ay tungkol sa karanasan ko nung nagre-renta pa ako ng silid sa isang apartment sa Maynila. Nagtatrabaho din sa isang government office ang may-ari ng apartment na yon. May 3 kwarto sa second floor. May isang CR sa baba at laundry naman yung sa labas na katabi ng CR. Maayos ang bahay na yari sa semento at tabla. Sa unang tingin ay hindi mo akalain na maliban sa'yo may iba pang naninirahan dito. Maayos naman kasi at malayo sa itsura ng mga bahay sa sinasabing haunted. Pero wala pala talaga sa itsura yon, kundi nasa laman o nasa loob. Una kong karanasan ay noong nahuli akong matulog. May 5 pala akong kasama sa bahay at tig-2 kami noon sa bawat silid. Puro kami mga babae. Iba't iba ang mga trabaho namin. Merong guard sa mall, yung isa naman ay nag-aaral pa sa college. May nagtatrabaho sa bangko, sa resto, at yung isa naman ay bantay sa isang badminton court. Kaya halos magkakaiba din yung oras ng tulog at gising namin. Noong oras na yon ay naglaba ako ng mga uniforms ko. Araw yon ng Martes. Dahil Wednesday ay free uniform day namin. Kaya naglalaba ako ng Martes ng gabi para sa Thursday ay may isusuot ako. Inabot ako ng mga 11 PM dahil nilabhan ko na lahat ng marumi kong damit. Sinapian din ako ng kasipagan nun. Yung laundry room na yon ay may bintana, which is masisilip mo yung hagdan mula roon. Pag nakaharap ka sa bintana ay makikita mo kung sino yung bumababa at umaakyat. Kasi nasa harap mismo ng hagdan na yon yung maliit na mahabang bintana. That time doon ako nakatingin. Minsan kasi nung nakatalikod ako sa bintana ay ginugulat nila ako mula ron. Matatakotin pa naman ako. Kaya hindi na ako tumalikod. Habang abala na ako sa pagbabanlaw, nakita ko na may bumaba ng hagdan. Hindi ko naman yun pinagtuunan ng pansin. Siguradong magbabanyo lang naman yun, kaya hinintay ko na lang na dumaan siya para alamin kung sino yon. Nadadaanan kasi ang laundry bago ang banyo. Magkatabi lang kasi ang mga pinto. Pero natapos na ako magbanlaw ay wala namang dumaan para magbanyo. Kaya sumilip ako sa may sala dahil baka doon lang yon at may kausap. Pero wala namang tao. Chinek ko pa nga yung pintuan noon kung bukas dahil baka lumabas lang. Pero nakasarado ang main door at pati nga yung screen door ay sarado din. Kaya sigurado akong walang lumabas noon. Ang pinagtataka ko lang ay kung saan nagpunta yung nakita kong bumaba ng hagdan pero hindi ko na yung nakitang umakyat pa. Hindi pa napapatay ang ilaw noon sa may hagdan kaya makikita ko kung may umaakyat ba noon. Saka tumutunog talaga ang hagdan kapag may umaakyat baba, kahit pa nakayapak, dahil nga tabla yon. Medyo nakaramdam ako ng kilabot, kaya nagmadali na akong magsampay. Pero habang nagsasampay naman ako, ay nakita ko sa gilid ng mga mata ko na may dumaan papuntang banyo. Kaya napalingon ako doon. Parang hinintay ko pa na magbukas yung ilaw, pero wala namang nagbukas. Kaya kako, baka nagbanyo yon na nakapatay lang ang ilaw dahil maliwanag naman sa hagdan at sa laundry room. Pero wala na akong nakitang dumaan noon pabalik hanggang sa matapos na akong magsampay. Yung nakita ko talaga ay kahawig ni Lisa, yung nagtatrabaho sa bangko at kasama ko rin sa kwarto. Pinaninindigan na ako ng balahibo noon kaya nagmadali na akong magligpit ng mga ginabit ko sa paglalaba. Mabilis kong sinara yung pinto ng laundry at pinatay ang ilaw. Mabilis na rin akong umakyat ng hagdan at hinayaan ko nang nakabukas yung ilaw doon. Pagpasok ko sa silid namin, nakita kong mahimbing ang tulog ni Lisa. Nakaramdam ulit ako ng kilabot. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko kung sino yung nakita kong dumaan papuntang banyo at kung sino din yung bumaba ng hagdan na hindi ko nakitang umakyat. Kinabukasan ay tinanong ko si Lisa kung nagbanyo ba siya habang nagsasampay ako. Hindi kasi talaga ako gaanong nakatulog kakaisip. Pero hindi na raw siya nakapagbanyo dahil tuloy-tuloy ang kanyang tulog.
Kinabahan na ako pero hindi ko pinahalata at hindi ko na rin muna kinuwento sa kanya yung nakita ko. Isang gabi ay nahuling dumating ng apartment yung kasama naming gwardiya sa mall na si Lorna. Closing daw kasi siya kaya mag-aalas 10 na siya dumating noon at andoon naman kaming lahat sa kanya-kanyang silid. Ang sabi niya, habang papalapit daw sa apartment namin, nakita niya sa jalosing salamin na nakasarado na may nanonood ng TV. Parang nagre-reflect daw kasi doon yung liwanag ng telebisyon. Pero wala daw yun tunog. Nakita raw niya na may babaeng nakaupo sa sofa at nanonood pero nakatalikod sa bintana. Kaya laking pagtataka daw niya nang mabuksan niya yung pinto. Naapatay naman yung ilaw pati yung TV sa may sala at walang babaeng nakaupo sa sofa. Yung ilaw na lang daw sa hagdan ang nakailaw. Inakala lang niya na mabilis lang napatay yung TV at umakyat sa taas. Pero hindi naman niya naulinagan kung sino yon. Kaya pala tinanong niya kami kinabukasan kung sino yung naabutan niyang nanonood ng TV. Ang bilis naman daw umakyat ng kwarto. Pero walang sumagot sa aming 5. Lahat kasi kami noon ay tulog na pagdating niya. Naging sunod-sunod na yung pagpaparamdam at lahat kami ay may naranasan. Yung isa naming kasamahan na si Jessa na nagbabantay ng badminton court ay palaging nawawalan ng gamit. Pero sa susunod na araw ay makikita niya sa kung saan yung nilagay o pinatong. Muntikan pa nga magkabintangan sila noon ng kasama niya sa kwarto. Kaya napagkwentuhan na namin yung tungkol sa posibleng kasama namin sa bahay na hindi nakikita. Ang akala ko ay kami lang ni Lorna ang nakaranas. Pero kahit pala sina Liza, Jasmine, Dar at Jessa ay nakaranas din. Si Jessa yung madalas na mawala ng gamit. Si Dar naman yung nakakarinig ng pag-iyak at mga yabag sa hagdan ng pabalik-balik. Minsan pa daw noon sa inis niya ay bumangon siya para tingnan kung sino. Pero paglabas niya ng kwarto ay nakita niya na apatay naman ang mga ilaw sa hagdan. Kaya sinong mag-aakyat baba noon sa madilim na parte? Ang malala ay yung kay Jasmine. Siya yung kasama ni Lorna sa kwarto na nag-aaral pa sa college. Ginabi raw ng uwi si Lorna at mahimbing ng tulog si Jasmine. Nakatihaya daw siya ng higa sa pagkakatanda niya. Nang biglang may maramdaman siyang parang may dumagan sa kanya. Nakaramdam din siya ng magaang paghaplos sa balat niya. Malamig daw yon pero nakakaramdam siya ng kakaiba. Alam niyo yung kwento tungkol sa incubus at ang ginagawa nito sa mga babaeng natitipuhan niya? Parang ganun daw yung nararamdaman ni Jasmine. Nagugustuhan daw niya yung sensasyon pero alam niyang may mali. Parang may gumagalaw na raw sa kanya. Ang masama ay hindi siya maagalaw, maapiglas o maasigaw man lang. Pero nagawa daw niyang maadilat nun at nakita pa nga raw niyang pumasok ng silid si Lorna. Medyo nagpanik na raw siya kasi yung haplos na nararamdaman niya ay parang umaakyat na sa liig niya at parang pinipiga na raw yon. Hindi na siya makahinga. Humihingi siya ng tulong para sana gisingin siya. Alam na raw niya na sa mga oras na yon ay binabangungot siya kaya pinilit daw niyang tinatawag si Lorna pero nakatitig lang daw ito sa kanya. Naririnig pa nga raw niya na kinakausap siya nito at ngumisi pa nga raw si Lorna sa kanya pero hindi siya nito ginising. Bagkus ay ngumisi lang daw ito ng nakakaloko at iniwan na siyang mag-isa sa silid. Hanggang sa napapikit daw siya ng mariin at nagsimulang magdasal. Maya-maya ay naigalaw na niya yung mga daliri niya sa paa. Pinilit daw niyang makatagilid pero nanginginig yung buong katawan niya. Pagtagilid niya ay doon pa lang daw niya namalayan na nakapikit pala siya. Pagdilat niya ay madilim pa ang kwarto at wala si Lorna. Lahat ng nakita niya ng mga oras na yon ay parte raw pala ng bangungot niya. Kaya sobrang kinilabutan siya na baka pagtulog siya ay muli na naman siyang pagungutin. Yung karanasan naman noon ni Lisa ay nung umihi siya ng madaling araw. Nakapatay ang ilaw sa may hagdan. Pagpailaw daw niya noon ay minakita siyang babaeng pumasok ng banyo. Sa sobrang antok daw niya ay hindi na niya naisip
kung sino yung mababanyo sa amin na hindi man lang nagpapailaw sa hagdan, ganun din sa CR. Nakasarado daw yung pinto ng banyo nang makalapit siya. Kaya naghintay siya na makalabas yung nakita niyang pumasok doon. Pero ilang minuto na ay wala naman siyang naririnig na may kumikilos sa loob. Kaya marahan daw niyang pinihit yung doorknob. Bumukas ito. Nagulat siya dahil nakapatay pala talaga ang ilaw at pagbukas nga niya nun ay walang tao. Doon na raw lumukob yung takot sa buong katawan niya. Dali-dali siyang nagbanyo at hindi na nga nakapag-flush at nakapaghugas. Nagmamadali siyang bumalik ng kwarto namin. Natatawang kinikilabutan kami sa kwento niya dahil hindi na talaga siya nakapaghugas dahil sa takot. Pero hindi naman daw siya na jebs nun, kaya okay lang. Nag-usap-usap kami kung anong pwede naming gawin para matigil na yung pagpaparamdam sa apartment. Ayaw naman naming umalis doon, sayang kasi at mura lang yung renta at ambagan kami. Isa pa ay magkakasundo kaming 6, tapos maayos pa yung lugar. Kaya ayaw na naming lumipat pa sa ibang paupahan at muling mag-adjust sa mga makakasama. Kinausap namin yung may-ari. Agad naman niyang sinabi na papabless niya ulit yung bahay. Matagal na raw kasing naabandon na yon at saka lang nila naisipang muling paupahan. Medyo mariit din daw yung bandang likuran ng apartment namin. Kakahuyan daw kasi yon dati. Ang payo sa akin ng mga kasama ko sa office, mag-ingay daw kami at maglagay daw palagi ng asin sa may hagdan, banyo o kung saan man madalas na may nagpaparamdam. Siyempre, samahan din namin ng dasal at pakiusapan din na kung sino man yung nagpaparamdam doon ay sana hindi namang gambala. Sinabi ko sa mga kasamahan ko yon at yun nga yung ginawa namin. Natigil naman yung pagpaparamdam matapos ng blessing pati na yung paglalagay ng asin sa mga parte ng bahay. Pero hindi rin kami nagtagal doon nang pinasya ng anak ng may-ari na doon na sila titira kasama ng pamilya nito. Sayang lang talaga dahil yun ang pinaka-okay na nirentahan naming apartment. Naging interesado na rin ako sa pakikinig ng mga horror stories dahil dito. Sana Sir Bob ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hello sa inyo Sir Bob at sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Charlie, taga Dasmariñas, Cavite. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa aranasan ko sa apartment na dati naming pinapaupahan. Meron kaming 4 na apartment somewhere in Cavite na matagal na naming pinapaupahan. Ipinagkatiwala na yun sa akin ni Papa dahil matanda na sila ni Mama. Medyo malayo lang yon sa pinapasukan kong trabaho at sa bahay namin, kaya sadyain talaga ang pagpunta ko doon kapag may nag-i-inquire. Ang problema lang noon Sir Bob ay walang tumatagal na tenant. Hindi ko alam kung bakit dahil maganda naman yon at malinis. Kumpleto na rin sa gamit kaya titiraan na lang. Merong tumagal lang noon ng halos 1 buwan tapos ay umalis rin. Hindi na rin niya kinuha yung mga advance niya. Para nagmamadali pa nga makaalis dahil hindi na yun nakipag-usap pa sa akin. Meron din na halos 3 araw lang ay binawi na ang down payment dahil hindi na raw niya kayang manatili sa nakakatakot na paupahan. Siguro ay nagpapababa lang kako ng renta to. Sabi pa nga ng isang tenant na halos 1 linggo lang din ang inilagi ay minumulto daw yung apartment namin. Sobrang bigat daw na manirahan doon dahil hindi siya makatulog ng maayos o kaya makakilos ng hindi kinakabahan. Medyo natawa na lang ako nun. Pwede naman kasing sabihin na lang na nagbago yung isip nila na ayaw na nilang manirahan doon dahil namamahalan sila kaysa magsabi pa ng mga bagay na mahirap paniwalaan. Yung pinakahuling umalis noon na halos 1 araw lang ay pinagsabihan talaga ako. Bakit daw kami nagpapaupa ng apartment na may nakatirang mga engkanto at multo? Muntikan na raw siyang atakihin sa puso o sa sobrang takot. Ang mahal ng araw ng renta, may kasama pang mga kaluluwa.
Akala ko noon ay nagjo-joke lang siya, kaya hindi ko na pinatulan. Hindi kasi ako mapapaniwalain sa mga ganoon noon. Pero nakita ko na para talaga siyang nagagalit, kaya agad ko nang binalik yung binayad nito. Hindi ko alam kung may inis ba ako o matatawa, para kasing nantitrip lang sila. Sa isang banda, bakit ganun palagi ang reklamo nila? Kaya nang matigil ako sa trabaho noon ay pinasya kong tumira muna doon sa apartment namin. Bala ko ring ipaayos noon yung mga sirang bahagi at palitan na rin ang mga lumang gamit. Nagdigpit at naglinis ako noon buong araw. Wala naman akong naramdaman na kakaiba. Kinagabihan ay agad na akong nahiga pagkatapos kumain. Kahoy yung higaan na nilagyan lang ng foam. Pinalitan ko pa yung bedsheet. Napagod ako ng husto kaya agad din akong nakatulog. Pero nagising ako na parang nililindol yung kwarto ko. Hindi naman pala, yung higaan ko lang. Umaalog yun kaya agad akong napabangon at mabilis bumaba ng kama. Gulat na gulat ako at para lang ako nananaginip. Akala ko kasi ay parang totoong lumilindol. Pero hindi naman naggagalawan yung mga gamit. Nang marinig ko noon ang paglangit-ngit ng pinto sa likuran ko. Mabilis akong napabangon. Nakabukas na ang pinto kahit naalala kong nilak ko yon. Pero ganoon na lang yung paghiyaw ko nang bigla na lang yung pabagsak na sumara. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo sa sobrang takot. Nang makita ko yung phone ko sa side table ay mabilis ko yung dinampot. Tatawagan ko sana sina Papa. Nang bigla na lang mag-ring yung telepono sa may sala. Natakot bang mapadaan ako sa pinto ay mabilis pa rin akong nakalabas ng kwarto. Nanginginig yung kamay kong inangat yung telepono. Ine-expect ko ay isa kina Papa ang sasagot, pero ibang boses ang narinig ko. Ilang segundo din noon na tanging malalim na paghinga lang yung narinig ko. Pero nang mag-hello ako ay parang may umangil. Maya-maya, nakakakilabot na tawa yung narinig ko sabay tanong ng kumusta. Malalim at nakakapangilabot yung boses nun. Agad kong binaba yung telepono at napaatras palayo. Halos hinihingal na ako sa takot. Para ba akong nananaginip ng gising? Gusto kong lumabas ng bahay pero natatakot din ako dahil alanganing oras pa yon. Nang biglang may marinig akong boses na nanggagaling sa loob ng kwarto ko. Marami yon at iba't ibang klase. Dahan-dahan akong lumapit sa may pintuan. Lumalakas na naman ang usapan sa loob na parabang ang daming tao. Kaya mas lalo akong natakot dahil alam kong mag-isa lang naman ako sa apartment na yon. Pero nagawa ko pa rin sumilip kahit na kinikilabutan pa. Pagsilip ko ay wala naman ako nakitang kung ano sa loob. Pero nang igala ko yung tingin ko sa kwarto na naiilawan lang ng dala kong lampshade ay muntikan na akong himatayin talaga. May nakita akong mga anino sa dingding. May maliit, meron din malaking anino na parang may sungay pa. Yung parabang nagkakagulo sila nun dahil panay ang galaw ng mga anino. Yung bang hindi mapakali. Marahan kong sinara ang pinto. Inisip ko na baka sa kwarto lang sila nagpaparamdam. Kaya pinasya ko na sa sala na matulog. Siniksik ko yung katawan ko sa dulo ng sofa. Hindi ko na malayan na nakaidlip na pala ako. Malalim na yung tulog ko nang magulat ako at agad napadilat nang maramdaman kong may humawak sa mga paa ko at hinila yon. Talagang lumagapok ako sa sahig. Sa isip ko ay nagsisigaw na ako na hindi ko na kaya, na para na akong mawabaliw sa takot. Pinagsisihan kong magstay doon sa apartment at ang hindi paniwalaan yung mga naging tenants namin. Totoo pala yung sinasabi nila. Kaya kahit madilim pa ay lumabas na ako ng apartment. Doon na ako sa isang convenience store nagpalipas ng gabi. Nagtataka lang ako kung bakit wala man lang nakarinig na kapitbahay na ingay sa loob ng apartment ko. Halos magkalabugan na nga sa loob. Hindi rin ako makapaniwala noon na ganun kadindi ang pagpaparamdam sa apartment. Kahit sino nga talaga ay hindi makakatagal doon. Ang lakas ng presensya ng kung anumang nilalang na naroon. Nakakatakot.
Kahit na napabless na yun dati ni na mama at papa, ay muli kong pinasyang ipabless yon. Pero parang hindi tumalab yung holy water at yung dasal dahil kahit anong gawin ay may nagpaparamdam pa rin. Bigla din yung paniniwala ko sa mga kababalaghan at kung anumang pangontra at solusyon para doon. Nagpatulong ako noon sa isang kilalang espiritista o medium. Nang tingnan niya yon, ay mas lalo akong natakot na manatili doon. Hindi lang daw kasi kaluluwa ang naninirahan sa apartment, kundi may mga laman lupa rin. At ang mas nakakapangilabot, malakas daw ang mga yon at may tendency na kaya nilang manakit at sumapi sa kung sino mang magtangkang gumulo sa lugar o tirahan nila. Which is kung saan nakatirik yung apartment ko. Wala akong nagawa nun kundi ibenta na lang yon sa murang halaga kesa hindi mapainabangan at maluluma lang. Yun lang talaga at hindi ko kayang sabihin sa mga nagtatanong na haunted ang lugar at may naninirahang mga elemento. Kahit ilang buwan pa naman na walang tao roon. Yung lugar daw kasi ng tinayuan nun ay maraming elemento at tigaw na kaluluwang naninirahan. Sabi nga ni Papa ay tapunan daw yon dati ng mga patay, kaya posibleng meron talagang magpaparamdam. Mura lang din kasi yung bili niya sa lupa dati, kaya pinatayuan na rin niya ng bahay eventually. Hanggang ngayon na kahit 2 taon nang nakalipas mula ng ibenta namin, ay for sale pa rin ito pero hindi na ako ang may-ari. Nakailan na ngang may-ari at wala din talagang tumatagal kahit na renovated na yung buong bahay. Nasa lokasyon din talaga ng lupa ang issue. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Thank you sa inyong time. Magandang araw sa inyo Sir Bob, pati na sa mga listeners. Ako si Mila, taga Laguna. Madalas ko nung naririnig na nakikinig sa channel nyo yung asawa ko dahil fan talaga siya ng katatakutan. Kaya nung ako naman ay nawili rin sa pakikinig sa inyo, naisipan ko na rin ipadala itong karanasan namin noong bagong kasal pa lang kami at lumipat sa isang apartment. Pagkatapos ng honeymoon namin ay tumuloy na kami sa lilipatang apartment dito rin sa Laguna. May 2 kwarto ito at isang banyo malapit sa kusina. Sakto lang din yung laki ng sala. Meron pang ang basement o kaya underground. Doon na atambak yung mga lumang gamit ng mga dating may-ari na hindi na binalikan pa. Maayos ang bahay at kahit yung basement ay parang pwedeng gawing silid. Kaya nang makapag-settle na kami ay saka namin tinignan yung mga gamit sa basement. Baka kasi may pwede pa kaming magamit doon. Nilinis na rin namin dahil balak naming gawing guest room kung sakaling may bisita kami. Habang nililinis ay may napansin yung asawa kong tawagin nating Albert na isang lumang litrato. Litrato yun ng isang babaeng black and white. Galing pa sa makalumang panahon dahil sa itsura ng litrato. Burado na nga yung kalahati ng mukha nito. Kinagabihan nun, unang gabi namin sa apartment ay hindi ako gaanong makatulog. Wala pa gaanong kapitbahay ng mga panahon na yon kaya sobrang tahimik ng paligid. Ang dami kong naririnig pero itong si Albert ay tulog na tulog. At kung kailang inaantok na ako at napapaidlip ay saka naman siya biglang bumangon. Nagulat ako dahil umuga yung higaan namin. Bigla talaga siyang bumangon nang hindi man lang nag-iinat. Para ba siyang naalimpungatan? Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya. Parang nanaginip daw siya na parang totoo na may naririnig siyang babaeng umiiyak sa paanan ng kama namin. Inakala nga raw niyang ako yon kaya mabilis siyang napabangon. Pero nasiguro daw niyang nananaginip lang siya dahil tulog naman ako katabi niya. Unang araw pa lang noon ay nagparamdam na yung nagbumulto sa bahay. Sumunod noon, tanghali at nagluluto ako sa kusina. Nagtaka ako nang makita ko siyang pumunta ng basement. Sinarado namin yon dahil marami pang alikabok. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya doon.
Medyo kinilabutan ako sa sagot niya. Parang nakita daw niya ako na bumaba ng basement, kaya sinundan niya ako. Papaano ka kung mangyayari yun nasa kusina ako at nagluluto? Baka namali lang siya ng tingin. Sa isip ko nun ay sana nga at namalikmata lang siya at wala talagang nanggagaya sa bahay na yon. Ganun kasi sa boarding house ko dati nung nag-aaral pa ako. May doppelganger mismo sa silid ng kasama ko. Pero nakumpirma ko yon nang dumaang gabi na nagbanyo ako. Saktong may yumakap daw sa kanya mula sa likod habang naatagilid siya. Pero nagulat siya nang magpailaw ako noon nang pumasok ako ng silid namin. Nakalimutan ko kasi kung nasaan ko na ipatong yung wedding ring namin. Gulat na gulat siya at biglang napabangon. Napatingin pa siya sa likuran, sabay tanong kung galing daw ba ako sa labas o kung matagal na akong wala sa higaan. Sinabi kong nag-CR ako kaya medyo napatagal. Naghanap din ako sa sala nung wedding ring namin kaya medyo natagalan talaga ako sa labas kako. Nang tanungin ko kung bakit ay bigla siyang nagtaka at hindi maapaniwala ba. Kasi daw akala niya ay ako yung yumakap sa kanya. Kung andoon daw ako sa labas, sino yung yumakap sa kanya sa likuran niya? Kahit nga ako ay kinilabutan ng husto nun. Hindi ko naman siya pinagdudahan na may iba siyang babae. May pangyayari pa na nagising siya ng hating gabi at may nakita raw siyang babaeng nakadungaw sa bintana. Napakapa siya sa higaan at nakapa niya ako. Kaya ganun na lang daw yung takot niya dahil pagtingin niya sa bintana ay wala na yon. Napasiksik siya sa akin at napatalukbong ng kumot. Kinaumagahan ay sinabi niya na aalis na kami sa lugar na yon. Hahanap daw muna siya ng hotel na pwede naming tuluyan. Basta hindi na raw niya kayang tumagal sa apartment namin. May iba raw talagang naninirahan doon at minsan ay ginagaya pa ako. Ayaw daw niyang umabot sa punto na manakit na yon o di kaya ay sumanib sa akin o sa amin. Kaya nang makahanap na kami ng bagong lilipatan ay umalis na kami doon. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Ethan, taga-Albay. Itong kwento ay tungkol sa abandonadong apartment dito sa amin. Simula bata pa ako ay nandito na to. Kaso ay may naatira pa noong mga panahon na yon. Naabandona lang yon nang pumutok ang bulkang Mayon. Lumipat na raw ng Quezon Province ang mag-anak na naninirahan doon. Binenta naman yun ng may-ari pero walang bumibili dahil prone nga ang lugar namin sa lahar dahil malapit kami sa bulkan. Hanggang sa naluma at unti-unti nang inanay ang bahay. Sa huli ay pinabayaan na lang yon. Naging tambayan pa nga namin yun noon Kaya lang ay tumigil na kami sa pagtambay nang sabihin ng isang barkada namin na may nakita siyang nilalang na sobrang pula ang mga mata. Akala namin ay nanditrip lang siya noon pero bigla siyang nagkasakit sa di matukoy na dahilan. Ilang araw din kaming hindi nakatambay doon dahil nga sa takot na baka muling magpakita yung sinasabi ng barkada namin. Hindi rin kasi imposible gayong maraming puno sa likod ng bahay na yon. Pero ilang araw lang ang lumipas ay wala namang napapabalitang may nagpapakita doon kaya muli na naman kaming tumambay. Isa pa ay gumaling naman din yung barkada namin na yon. Nagpaalbularyo at nabati lang daw ng duwende. Isang gabi ay nagkakasiyahan kami doon sa abandonadong apartment nang biglang napatayo yung isang kaibigan namin. Bali 5 kami nagkukwentuhan habang may konting inom at pulutan. Nakita raw niya sa labas ng bintana na may biglang tumakbo. Maliwanag ang buwan noon at di bateryang lampara yung ilaw namin na naapatong sa lamisita. Wala naman kaming nakita pero pinagpipilitan talaga niya na merong taong tumakbo. Hindi lang namin yun napansin. Nung mga bandang 10:00 na siguro at medyo may tama na ng alak ay nagkanya-kanya na kaming ligpit at uwi.
Habang naglalakad kami ng dalawang kaibigan ko, ay may narinig pa akong ibang yabag. Akala namin ay sinundan kami ng dalawa naming barkada na sa kabilang direksyon naman ang mga bahay. Pero paglingon ko ay wala naman. Panay rin ang lingon ng dalawa kong kasama at nagtitinginan kami. Sabay pa kami nagtanungan noon kung narinig din ba nila yung narinig kong mga yabag. Nagtanguan kami at binilisan na ang paglalakad. Pero ganun na lang yung gulat namin nang may biglang humarang sa dinadaanan namin. Maliit yung tao na parang palaka. Namumula yung mga mata na nakatingin sa amin. Parehas na naalapat ang mga kamay at paa sa lupa at parang handa na yung sunggaban kami. Napaatras kami nun. Unti-unti naman siyang lumalapit. Nagulat na lang kami nang tumatakbo na papalapit sa amin yung dalawa pa naming kaibigan. Takot na takot. Napakapit pa sila noon sa amin. Ganun na lang din yung gulat nila nang makita yung nakaabang sa amin sa unahan. Mura sila ng mura. Nawala na raw yung humahabol sa kanila. Pero ganoon na lang yung takot nang makita yung itsura ng nilalang na nakaharang sa amin. Ganun na ganun din daw yung humahabol sa kanila. Pero nang makita siguro noon na 5 kami ay bigla na lang nawala ito sa kawalan. Akala namin ay safe na kami. Pero nagulat kami, Sir Bob, nang bigla na lang natumba yung isang kasama namin. Nagsisigaw siya na para bang may nangre-wrestling sa kanya. Paggulong-gulong kasi siya sa daan. Kung iba ang makakakita ay para talaga siyang siraulo. Akala nga namin nung una ay nagloloko lang siya. Pero alam naming may nangyayari na sa kanyang kakaiba. Nakita naming hirap na siya. Wala kaming magawa kundi hawakan siya sa kamay at pigilan pa siya sa paggulong. Hindi namin nakikita kung ano man yung kabunuan niya o kung meron man talaga. Pero nang hinila siya at niyakap ng isang kaibigan namin ay bigla siyang tumigil noon sa kakapalag. Nakita naming naiiyak na siya noon at nanginginig sa takot. Kaya hinatid na muna namin siya sa bahay nila. Saka lang siya kumalma nang andoon na siya sa loob ng bahay. Takang-taka yung mga magulang niya. Namumutla at nangihina siyang napaupo nun. Hindi agad namin siya iniwan at pinakwento kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Hindi siya maapaniwala na hindi namin alam yung nangyayari. Hindi rin kasi namin nakita kung ano o sino ba yung nakalaban niya. Nang sabihin niya na bigla na lang daw siyang sinunggaban nung nilalang na humarang sa amin ay nagulat kami at kinilabutan dahil hindi talaga namin nakita yon. Grabe na raw ang pambuno nila at akala nga niya ay mapapatay na siya nun. Buti na lang at naisipan daw namin na hilain siya at yakapin. Bumitaw daw yung nilalang. Sobrang nakakatakot daw yung itsura. May matatalas na ngipin ng parang sa pirana. Yung kamay daw noon ay parang sa palaka na may matutulis na mga kuko. May mahaba rin daw itong dila na sobrang lagkit. Sobrang pula raw ng mga mata noon. Tapos yung balat daw noon ay sobrang dulas na halos hindi niya mahawakan. Kung nakita lang daw namin kung gaano siyang nahirapan habang muntikan na siyang mapatay ng halimaw na yon. Nakita nga namin na ang dami niyang galos at kalmot. Hindi kami maapaniwala na kaya palang maging invisible ng nilalang na yon, kaya hindi namin natulungan yung kaibigan namin. Nang malaman lahat yon ng mga magulang niya ay pinagsabihan kami na huwag nang tumatambay sa lumang apartment na yon dahil baka may iba nang nakatira doon. Isa pa ay matagal nang bali-balita na may isang nilalang na gumagala at umaakyat sa mga bubong ng kabahayan. Posibleng ginawa ng tahanan ng nilalang na yon yung abandonadong apartment nang walang nakakapansin. O sadyang hindi lang talaga nakikita ng mga taong ayaw nitong pakitaan.